And there we go! Isa na namang napakagandang gabi para sa inyo lahat and welcome everyone to the Capsulers of Isle City Farlight 84 tournament here right now, Astral Abyss, of course, with you, Boss Jills Gaming, Andeng Soles, Garde, and of course, your very own Shiranui Zone, and we are up for the first round of the night. Take it away, Garde. What do you think is gonna happen dito sa unang laro natin? Kung titignan natin sa lineup natin, medyo balance na balance yung team na mga nakapasok. Although dito meron na agad ata yung team squad number 2 natin na dalawa ata sa kanila ay isa lang, dalawa na nga ang meron sa kanilang violet armor dito, partner. Kung makikita natin, medyo lamang na sila dito in terms of rotation. Ako mag-rotate sila kasi level 2 na agad yung dalawa sa kanila and 2 purple shield para sa kanila, partner. Tingin mo kaya ano kaya ang gagawin nila dito, partner? Isang napakaagang purple shield para sa ating mga players. Squad number 2 dito sa ating invader team, napakadami nang nakapag-imbak ng kanilang mga upgraded shields para mayroon silang konting protection. But currently, we're looking at squad number 5, ZXEZR. Nakikipagbakbakan yun against IVLM, Ivy League. Inkong takes down D-Way, EZR down for the count 1 to go. Oh, partner. Mukhang maagang bakbakan agad yun. Naubos agad ata nila yung respawner doon ng IBLM. Kung di ako nagkakamali. Pero kung mapapansin natin, relax na relax lang sila ngayon. Napaka, inaano nila ngayon ng mga team. Parang nire-respeto nila lahat ng, na lahat ng rotation ng bawat isa. Kumbaga, isang round lang to Kailangan talaga nilang irespeto ang isa't isa. Kung isang round lang, pag namatay agad kayo, wala na. Next, bawi na lang next season, partner. Bawi na lang talaga next live kapag ganun nagiging labanan. And we're currently looking at 49 people, 13 grupo ang naglalaban-laban ngayon sa ating Farlight 84 tournament right here in Captainers of Ice City. And we're looking at squad number 5, XEZR na naman ang nakikipagbugbugan against IVLM. Mukhang babawi sa Ivy League ngayon. BDIF Gomer takes down one more out of the team scope. Medyo nagkaka-down na ngayon at nagbaba na ng ultimate ang ating Ember player right here, right now at sumusugo ng backside pero sinusubukan nilang mag-reset but I don't think that's gonna make the cut at dito natin makikita, partner, kung gaano katulong ang napakagandang skill ng Siana para sa isang team composition. Oo nga, partner, pero dito nag-up na yung skill ng ating dito ng aeroplane pero hindi mo ka nag-connect pa nga sa isa, pero si King Kong dito mapapatay niya si D-Way na EZR. Invader naman natin dito, mukhang makikipagsapakan na lang, magkikipagsagupaan dito, mag-isa na lang ata ang kanilang kalaban dito using this yung barrel niya ngayon Ito yung mga nasa meta ngayon, partner, pero hindi yung magiging sapato, pero napabagsak nila dito yung Siana dito, mga Lodi Cakes. Samantalang dito, Bakaret ang gagamitin, pero hindi makakatakas pa nga ang cypher ng kalaban nila dito, which is squad 5 ng XER dito. Partner, ano ba ang gagawin dito ng XER? Napakahusay ng movement. Dito natin makikita how the teams are basically preparing para sa ating laban. Bracket A Game 1, nakikipagbakbakan agad. Ivy League team, nakikipagbugbugan against XEZR. At nakita natin how the teams are basically moving against each other. At kung gaano kalaki ang tulong na ibinibigay ng mga tactical skills na ginagamit ng bawat team members dito. Katulad na lang ng ultimate na naman ng Ember right here, right now. Badrat, isa na namang bagong barel ang kasama sa mga meta natin ngayon. And this is because of the recent update, pero mukhang nararamdaman na ng mga players natin how the jetpacks are making big changes. Zebediah from Invader takes down JEDG right there. Zorus gets taken away by Drus. Drus making a big impact dito sa laro natin, and that Maggie is gonna try to see if they can escape that battle, pero mukhang hindi niya kakayaning makatakas dito dahil that Invader alone is gonna be making a very big difference as far as damage is concerned. At ayan na nga, LF pumutok sa mukha ni Pew, and that is gonna take him out of the ball game. Oo nga, partner, pero dito Maggie is doing it mukhang ata, pero hindi magiging sapat para mapatumba niya yung Siana ng kalaban nila dito. Invader dito mukhang takes away the life of to Jedji dito. LF putok dito, mukhang napatay na nga rin para naubos na ata ang isang team natin dito, partner. 42 alive and 13 teams pa rin. Wala pa palang na wipe off dito. 13 teams alive pa rin, mga Lodi Kicks dito. Samantalang dito sila Sion, relax na relax.
relax na relax lang dito partner, pero mukhang may ispatan sila ng Magi ng squad 10 which is ng IBLM natin dito. Hindi pa rin tapos ang kanilang labanan dito mga Lodi Cakes, samantalang relax na relax lang, mukhang iniispatan gamit ng Beda and lumipad na dito ang War Falcon natin, mukhang hindi naman magkakonect pero ultimate coming from Lucinda dito para mahilang si Yana, pero tamang dash out lang ang Shanna natin dito mga Lodi Cakes. Squad 10 mukhang coming in na rin, ultimate para kay Ember mga Lodi Cakes dito. Squad 10 mukhang relax na relax lang sila dito sa ibabaw ng ano, pero hindi pumasok sila. IBLM dito takes away tira, oh my god mga Lodi Cakes. IBLM dito mukhang doing it, samantalang si RC dito ng Dream PC mukhang susugod na rin sila, pero si yung rank natin dito, rank team natin dito mga Lodi Cakes, hindi sila papayag na hindi sila makaisa, pero nakakadalawa na nga ata sila dito. Squad 11 natin mukhang pupuntahan na lang to ng Ember para i-wipe out, pero hindi pa rin pala tapos yung partner. Ang daming team doon, 4 na team partner. Ano masasabi mo sa crash na yon? Rain PH taking as much casualties as possible doon sa intro natin. Medyo nagkamali yata sila ng movement at saka ng capacity change doon. Pero makikita natin ngayon ang squad number 6, Dockside, ginagamitan ng mga bagong skill. Binagsakan pa ng isang ultimate pero hindi yun sapat dahil ang Siana ay nag-heal sa mukha mo mismo, and that is what's gonna happen to you kapag isang healer na damager ang sinubukan mong tingnan. And we're looking at the Ember ultimate dito. Napakalaking tulong talaga ng isang out of visual scope na tactical skill, pero hindi yun magiging sapat dahil kung ang Siana mo masyadong mainit, hindi rin yan buubra. Pero Super DJ Bai is gonna be taken out of the equation right here. At yung squad number 2 natin, Invader, picking up 11 kills. Napakaaga ng laro, wala pang 5 minuto simula nang nagsitalon kayo sa capsules natin, and we're already looking at 11 kills as of the moment with 35 heads butting for the championship dito sa game 1 with 12 teams remaining. Napakaaga, napakainit, and you've been spending a lot of the respawner pods. Ubus na ang mga tsansa ninyong makapag-recalibrate. Ano na lang kaya ang gagawin ng mga magkakalaban dito, partner? Oo nga partner, pero nice G sa 2 G mukhang sila yung unang na wipe out dito. Pero kung mapapansin ko, nakita natin yung shield ng Dream PC natin doon mga Lodi Cakes, ano na, orange shield na sila lahat. Although 3 lang sila pero naka-orange shield, masasakit pa rin ang tutok nila. Kumbaga ano, 3 kami pero lalabang kami, shield to shield na lang. Ayun na nga ang sinasabi nila dito. Pero mukhang sa ano, sa Mugen X natin mga Lodi Cakes, meron na atang isa na naka-orange shield, which is si Shirjo. Hindi ko makita yung ano niya, partner, pero medyo maliit ata ngayon yung update ng ano, ng custom ng ating ano, Carlet. Pero mukhang tahimik lang to, partner. Tingin mo anong bakbakan ang mangyayari dito? Sa ngayon, meron nagkakaliwaliw na sila between Wind Valley at saka sa power plant natin. Pero here, dito sa transport port, na medyo weird ng pangalan by the way, makikita natin ang squad number 7, BDIF Go, with 6 kills dito sa kanilang listahan. Nagse-set up sila ng perimeter for safety, pero magsisimula ng lumiit ang zone. Pero as of this moment, masyado pang maliit ang damage niya. So I don't think this is gonna make any big differences. Pero syempre, mas maganda nang pumasok sila sa zone as early as possible dahil doon sila makakapag-set up ng parameter para sa kanilang safety. Dahil kapag nasimula na silang ma-set upan ng kalaban, doon magkakagulo, doon magsisimula ang kalbaryo ng mga teams natin. Katulad ng squad number 8 from Azusa with 0 kills, pero tingnan mong mabuti, meron sa kanilang 3 ang naka-orange shield niya. As of right now, one of them, and I think that's Seo, ay meron purple shield. Pero right here with squad number 7, bearing 8 kills dito sa ating lugar sa may baba ng transport port. Magi nakikipag 1v1, and that is gonna be taken up another head out of Rain PH, and that is another casualty added to the listing. Medyo marami ng damage ang nakukuha ng Rain PH dito. I think it'll be smart for them to regroup at makapagsimula ng panibago. Oo nga partner, pero mukhang yung ano natin ay mga naka-orange shield natin, which is yung squad number 4. Pero dito mukhang may na-wipeout na nga nila Godbrook dito. Ultimate coming from Dockside dito mga Lodi Cakes. Squad 8 mukhang meron silang kalaban dito with this si Meiko ng BDIF mga Lodi Cakes. Asusa dito is doing it mga Lodi Cakes, pero tutuluyan nila dito si Meiko. Meron pa, wala na ata tayo dito. Oh my god, naubos na nga ang BDIF dito mga Lodi Cakes. Pero dito mukhang magkaka-coming in ata ang IBLM natin dito. Hindi pa sapat sa kanila yung 10 kills dito. Humahanap pa sila dito ng dugo, pero mukhang hindi naman ata magko-connect yung skill dito ng War Falcon natin. Pero Invader Pew natin, mukhang na-wipe out na sila sa zone mga Lodi Cakes. Pero ang Z4 natin doon, mukhang relax na relax lang sila. Kukuha dito ang team, ang squad number 12 natin ng ano doon mga Lodi Cakes, ng drop.
And this is gonna be making a very big change para sa ating squads. Kaya tingnan yung mabuti how the teams are basically picking up a lot of kills para sa mga kasama nila. And take a look at IVL Mdabi, already picking up 4 kills right there. 4 at tinugtungan siya ng mga kasama niya, of course, Drews, and I think Tilted Rise from Asus already picked up multiple kills as well. At medyo nagkakabugbugan na nga dito. And we're looking at squad number 13, 4 na kill, pero tingnan nyo mabuti how the shields are making a big difference dahil isang tama lang ng malayo-layong defender shot sa'yo, you're gonna feel it. Mararamdaman mo yun. Makating-makati yun. And that is what's happening with squad number 3 taking multiple damage dito sa window side natin. So, I think this is gonna be a very big difference dahil dun sa mga shield nila. Tingnan yung mabuti dahil wala sa kanilang may matinong shield apart from that purple one from, I think that's Aure Yana. So medyo malaking damage ang aantayan nila dito. But this Young is gonna go in for the engage as he is gonna try to go for that reconnaissance ultimate dito sa squad number 3. They still haven't picked up any kills at all. Sino kaya sa mga teams natin ngayon, partner, ang magsisimula ng bakbakan sa ating last few minutes of the game? Para sa akin, pero ito, Asusa pa nga, kakabanggit lang natin, pero Heavens dito, mukhang mababawasan ata na sila, which, ang squad ng Asusa natin dito, meron silang 4 kills dito, partner, with the orange armor, 4 na orange armor dito, mukhang mahihirapan ang kalaban nila. Although, meron silang 4 kills dito, kahit 4 kills lang yan, partner, kung mapapansin natin, 4 kills, tapos 4 silang naka-orange shield, meron na silang dito, meron na silang, kumbaga, nasa bulsa, nasa pocket nila yung dito, nasa kamay na nila yung tagumpay dito ata kasi kung mapapansin natin lahat ng team dito is naka purple sheet pa lang, which is mapapansin natin yung squad 1 which is Mugen, makikita natin relax lang sila. Invader natin dito, dadalawan na lang sila, and yung squad number 2 natin, although meron silang 8 kills doon mga Lodi Kick, sa Mugen natin 1 kill only sa kanilang bulsa, pero hindi mo kang mapapasabak na si Asta Reaper dito, si Heavens, yung isa sa Heavens sa mapapatumba niya, mukhang mawa-wipe out na nga, pero mag-isa lang pala yung Heavens doon, partner. Anong nangyari doon sa tingin mo? Nag-iisa na lang yung Heavens doon, and I think they're trying to vie up doon sa last few bits ng game natin. Syempre, as long as mayroong isang player sa inyo, you are gonna be seeing a little bit of change doon sa ating magiging placement later at the end of the game. Pero katulad ng binabanggit mo kanina, Mugen team showing what they're made of. However, right now, wala pa sila masyadong kill, but we're looking at squad number 2 with 11 kills. I think this is the leading team as of this moment. Invader, nagpapakita talaga kung gaano sila kalakas at kung gaano kabagsik ang mga players nila. However, they're outside of the zone, so it is gonna be a better idea for them to get inside of safety as soon as they can. Dahil kapag nakapag-set up ang kalaban, kahit gaano kakapal ang shield mo, kapag tinamaan ka ng invader or ng defender sa mukha, hindi rin mababago yan. Azusa, on the other hand, squad number 8, 4 kills, pero napakaganda ng lineup ng kanilang shield. So sa tingin ko, that is gonna make a very big difference, lalo na kapag nakikipag-back-backan na sila on a 1v1 or a 4v4 scenario between different teams. Ito, partner, mapapansin natin sa ng Asus, sobrang confident sila, which is naka-orange shield sila. Ito yung pinag-uusapan na kanila. Sobrang layo nila sa isa't isa. Naka-orange shield sila. Ang ginagawa na lang nila dito is nang bebait na lang sila kung saan sila makakakita dito ng ng makakalaban nila, o kaya kung sino ang makakarinig sa kanila dito. I think kung saan sila makakakuha ng gunshot is dun sila pupunta para maki-third party. Ngayon na lang ang plano dito ng Team Azusa natin. Meron silang 4 kills na sa squad 8, last squad 8 remaining and 25 people. Ang bilis maubos, partner, ng ating mga team sa new map. Bakit ba ganito, partner? Sa tingin mo, anong dahilan? Bakit sa lahat ng natin, map natin, ang bilis maubos ng team dito sa map na to? Dito natin kasi makikita kung gaano kalaking diferensya ang ginagawa ng mga jetpacks natin, and I think the teams are still trying to adjust doon sa bagong reality natin. But I think with the recent updates, of course, coming from the Discord server, sa tingin ko magkakaroon pa ng konting pagbabago yan. Pero DR1 NPC with Yoki currently starting up dito sa corner ng ating squads. Pero sa tingin ko, hindi naman siya makikita ng ating squad number 10. IVLM, by the way, still one of the hottest competitors that we're seeing as of this current game. Pero ang squad number 2 pa rin natin, ang mayroong naitalang pinakamataas na level ng kill at napakaganda ng
ng engagement movement nila. Dito natin makikita how fluid the teams are, and at IVLM, Ivy League Gaming is gonna be going against Mugen right here. That Young is gonna be dropping that ultimate with 2 kills on the map, but currently Reaper with a red shield. Turbo is gonna be in a little bit of danger here. Medyo nag-iinit ang mga kalaban dito kay Turbo, so he better be careful. Kung hindi, dalawang hit lang siya ng maliit na barrel dito or one from a defender, and that's gonna knock him off his spot. Okay, partner. Dito kung makikita natin mukhang nasa kamay na ata ng Mugen dito ang ang shields, which is naka red shield na yung isa sa kanila, and meron sila dito 3 kills dito mga Lodi Kicks, pero defender ang gagamitin dito ng kanilang backside. Usong-uso pa rin ng defender kahit medyo pinahina. Kung malalaman, kung makikita natin sa update, pinahina. Asusa ang makakalaban nila dito kung sino ang oh my god, Dream PC dito. Sila Godbrook ay mukhang may makakalaban dito na isa, which is a team invader natin. Dream PC Yoki natin dito makakaisa. Dream PC naman, Dream PC R6 natin dito si Invader, makakadalawa na sila doon. Invader, mukhang dadalawa na lang ang team Invader natin dito mga Lodi Kicks. Pero mukhang na-wipe out na ata. Total of 7 teams na lang ang natitira dito. Partner, 22 players na lang, pero mukhang dito hindi na tato makakapwesto, pero lang siya, naka-tipi-tipi lang partner si Science dito. Medyo nakadelikado ang pwesto ng Cypher natin doon. Saan kaya nagtago yung last member ng CERZ? And let's see if that's gonna be able to buy him enough time. Pero with squad number 10, meron na rin silang 10 kills dito sa listahan nila, and they're gonna be going up against Azusa, pero denied by Darko, removing King Kong out of the equation dito sa game natin. At King Kong is gonna be taking one hell of a damage, pero si Dabi ang magsisimulang bumawi. Dabi's gonna go in for that far end defender shot at magba-drop na dito ng kanilang tactical skill ang Sienna, and this is where you're gonna be seeing how changes are gonna be made kapag nagsimula na mag-heal yung ating Sienna players. At dito natin makikita that healers are not gonna be good only for healing the teammates, pero napakagandang engagement din ang gagawin nila, lalo na kapag nakikipagbakbakan ka at ini-heal niya lang lahat ng damage na binibigay mo. Yara Aura is gonna go in for the kill. Reaper also picks up a couple of kills along with Lilo, and they're gonna be going crazy on the other end of that map dito sa Mugen. Mugen X going in for 5 kills. Gonna be going in here with Maggie trying to reset dito. Yoki takes out Missy out of the C4. At napakadami na nating casualties, partner. We're only looking at 4 teams remaining right here in the game. Okay partner, dito PCXG natin mula sa Aure natin mukhang mauubusan na nga sila ng buhay, samantala Mugen X natin dito. Ito yung iniintay nila kanina partner Sa huli kami baba na mga Lodi Kicks, samantala dito ang Asusa natin mukhang mawawala ng isa sa kanila. Tilted set natin ito, mukhang mauubusan na nga ng buhay, pero dito yung backside natin, tamang cheppy lang. Samantala dito, sumugod na rin ang isang team, which is sila Godbrook, dito Mugen, Loki, dito mukhang madadown pa nga. Oh my, samantalang dito mukhang mag-out si Yoki, dito mga Lodi Kicks, hindi nila kinaya ang power na Mugen doon, mag-isa na lang ata, pero hindi mukhang matutuluyan pa nga si Godbrook doon, pero mukhang buhay pa partner ang team natin dito ng Asta, pero mukhang hindi pa, nasa gitna na ang backside natin, mag-isa na lang siya, mag-ultimate pa ba siya, wala pa ata siya dito, ultimate 1 versus 1 situation with Sunil. Dream Yoki dito is doing it mga Lodi Kicks, at samantalang papasok na rin ang team Asusa natin dito. Dream PC natin ay mauubusan na nga ng buhay dito. Si Bria, mag-isa na lang ata siya, pero lumalaban pa mag-isa dito mga Lodi Kicks. Si Bria natin 1 versus 3 situation to, partner Bria Aure is gonna be going against Azusa right here, but Azusa is gonna be taking that off. Tilted Rise, anong nangyari sa loading screen natin at we're not seeing any changes, but I think Azusa is gonna take that, and that is exactly what happened. Squad number 8, total of 9 kills. Congratulations for a very good first game. Napakainit ng laban, partner. Anong masasabi natin sa movement ng ating mga kalaban? Kung mapapansin natin sa squad yung team PCXG natin dito, mukhang yung squad 3 natin kumapit sila sa zone, and as well as Dream PC natin, kahit tatlo lang sila sila yung pinakaunang naging lamang dito partner sa in terms of shield. Sila agad yung pinaka nakalabang, pero dito yung Mugen natin dito, which is squad 4, meron naman silang na ibulsa doon na ilang kills din yon, 8 kills kung hindi ako nagkakamali doon partner. Marami-raming kills yun. And that is the beauty of how this tournament, Capsulers of Isle City, Farlight 84 tournament, is gonna give you one hell of a night. At patikim pa lang yan. This is game number 1 for everyone. Please do continue watching. Ibalik muna natin to, Garde, partner, kila Mami and Deng. Yes. And they're gonna be the ones to sort that out. We'll see you guys later in the second game.